Ayan. So, ang ituturo ko sa'yo ngayon is HTML, tapos CSS, tapos JavaScript with Vue.js. So, para ma-appreciate mo ano yung mga to, ayan. So, gawa tayo ng file, index.html, tapos i-run natin sa browser. Okay? Ayan. Okay. So, dun sa left, ito yung code editor na tinatawag. So, may file tayo na index.html kung saan tayo magko-code. And then, dun sa right, yun yung browser natin. Yun yung web application na ginagawa natin. So, let's try. So, doon sa HTML, merong tinatawag na head at saka body. Ayan. So, body. Aha. So, dun sa body, ito yung makikita mo dun sa ah, browser natin. Okay? Kung ano yung nilagay natin dito, ayan, H1, sabihin natin, H1, meaning header 1, hanggang sa mga title na, H1 pala. Ayan. So, kapag nilagay mo yan, hello world. Okay? So, control save. And then, pag ni-refresh natin to, dapat ano makikita natin? Hello world. Okay. So, ganun lang si HTML. Siya yung nag-i-structure ng, yung web app natin. May header, may footer, may sidebar, merong, ano pa ba? Body mismo. Yung content. Okay? Pero, simplihan lang natin. Okay? Kunyari, palitan natin yung background ni body. May natawag na style na attribute. Ayan, style. Tapos, background. Background color. Sabihin natin pink. Tingnan natin kung maganda. Control save. And then, refresh ko yung sa server natin. Yung web, ayun. So, naging pink. So, yun yung mga CSS. Okay? So, pwede mong i-explore kung ano yung mga CSS. Ang ginawa natin dito, inline style or inline CSS. Dito din, palitan si Sino? yung kulay White? Gagawin mong white si hello world. yellow. Okay. Okay, so dito sa head, lalagay tayo ngayon ng style yata. Yes, tama. So, ang tawag dito, internal CSS. Okay? Tama ba? Hindi ko rin sure ha. Style. Ayan. So, tingnan natin rel. Tama ba? Search ko lang konti ha. Hindi ko kabisado eh. Ayan. So, CSS internal. Medyo mabagal yung internet. Okay. So, testing natin. Ano bang style ba? Ayan. So, try natin. Okay. Body. Dapat blue. So, tanggalin muna natin. Tapos, refresh ko to kung magiging blue. Dapat maging blue to. So, inassign natin yung body natin na tag or element maging ano. So, ganun siya. Now, kapag binalik natin dito, pink, sinong susundin niya? Hulaan mo nga. Kung, Sino yung susundin niya? Yung pink o yung blue? wait lang, basahin ko lang ha. Ayan. Wait lang. Yung pink. Pink. Bakit? Kasi ang basa ng browser is from top to bottom. Okay?
So, pagbasa niya, sino yung pinakahuling, Nababasa niya. mababasa niya? Yun yung ma-apply. Okay? So, refresh natin. Ayun. So, magiging pink siya. Okay? So, kung gusto mo ng, kunyari dito, yung H1 natin, lahat ng H1 magiging white. Anong gusto mong kulay? Yung hindi masakit sa mata. Color. Kapag mga text or yung nasa loob ng container na yon, magiging color, yung maganda Green. ng, ha? Green. Try nga natin green. Sige nga, kung maganda sa mata. So, refresh ko to. Ayun. So, okay pa naman siya. Sige. Okay. Now, alam mo na ang basic HTML at saka basic CSS. Now, pupunta tayo sa JavaScript. Pero, may twist. Papakilala ko sa'yo si Vue.js. Okay? Para mas mabilis kung ma-explain si JavaScript. Kasi pag plain JavaScript ang i-discuss natin sa'yo, baka mahilo ka. Okay? So, Dapat, ganyan muna, tapos may quiz. Okay lang. Sige, mamaya. Pero, dahil sa sobrang basic ng tuturo ko, alam ko kaya mo yan. Okay? So, si Vue.js, bakit to? Okay. So, save muna natin to. Saan ba natin si-save to? Okay. So, control save. And JavaScript file, vue.js. Now, saan ba natin sinave to? D. Okay. Sa D, tapos, and, Lovely. nasa apps in development. Tapos, lovely to do app. Okay. So, kahit dito lang muna natin i-save. Okay. Nandito na rin yung yung index.html. Tama? So, mapapansin mo dito sa left, mag-isa pa lang niya. Pero once na sinave natin, let's see nga. Okay. Ayun. So, nandoon na si Vue.js. Okay. Now, i-integrate natin si Vue.js dito sa web app natin. So, how? Doon sa head, lagay tayo ng script dito. Oops. Ayan. So, script tag. Dapat may closing. Ayan. Script tag. Okay. So, meron na tayong script. Now, lagay natin yung source. src. src, yun. Vue.js. Okay? So, lagay lang natin, ganyan. Vue.js. Control save. And then, let's see kung may papakita ko like console. Control shift I. Baba natin. Okay. So, check ko lang yung console. Refresh. Tingnan natin kung mag-error siya. Kung makikita niya ba si Vue.js. Anong nangyari? Okay. So, meaning, si Vue.js nasa web app na natin. Kasi kanina wala to. Itong nasa baba. Meaning, si Vue.js uma-under na. And integrated na. Now, dun sa baba ng body, which is, kasi di ba pababa ang basa. So, yung logic natin, mas okay ilagay sa baba. Kasi, i-render niya muna yung HTML natin bago niya lagyan ng logic or lagyan ng functionality yung web app. I-render niya muna yung view na tinatawag or template. Intindihan mo ba yung template tsaka view? Ito yung view, yung nasa right. Ito yung mga nakikita natin. So, di ba sabi ko nga, nasa body, kung ano yung nasa body, yun yung nakikita sa view. Okay? So, browser natin. Ayan. So, maglalagay ako ng script, another script, which is dito yung container natin ng logic. Okay? Script. Ayan. Mambon na ba? Ayan. So, script.
ito na yung lalagyan natin ng logic. Now, dito sa gawa tayo ng Vue.js application natin. Okay, so paano? Gawa tayo ng container na div. Div, ginagamit to para sa mga containers. Ayan. Anong ibig sabihin ng div? Division yata. Parang hinihiwalay mo itong section na to. Tapos, kunyari may dalawa kang div. Ganun. Ang div na isa for header, yung isang div na isa para sa sidebar, yung isang div para doon sa body. Okay? So, basic lang muna. Tapos, ang div sa Vue.js, kailangan may ID para i-identify niya mamaya. Ito yung i-hook natin yung Vue.js or ko-connect na natin. Meron tayong view. Ito yung magiging view natin or template, tawagin. Tapos, i-connect natin siya sa Vue.js app para kontrolin. So, kukontrolin natin tong div na to mamaya. So, kailangan lang muna natin ng ID. Sabihin, lovely app. Lovely app. Okay. So, medyo hindi ko kabisado yung code ng So, kukuha lang ako sa web ng template kung paano siya gamitin. Okay? Nasaan na ba yan? Okay, so ganito siya. So, copy ko to. And then, lalagay dito. Ayun. Pero yung L dito, ito na yung connection. Okay? Tanggalin natin to kasi hindi ba natin kailangan. Ayan. So, demo, kapag sharp yung nandun or number sign, yun yung ID. Okay? So, meaning, yung may ID na pangalan na demo, pero may demo ba tayo ng pangalan na ID? Diba wala? Anong pangalan nung isang div natin? Lovely app. Ayun, so lovely app. So, lagay natin dito. Ayan. So, lovely app. Okay. Now, papakita natin hello. Title. Ayan. Let's see nga kung ano mangyayari. Control save. Okay. Oops. Hindi pala tayo nakikita sa ayun. Okay. So, balik tayo doon. Saan ba yung project natin? Ito. So, lovely app. Tapos, merong title. Control save. Then, try ko refresh. Let's see. Medyo mabagal yung server ko kasi So, tingin ko magkaka-error dito. Ayun. So, property or method title is not defined. Sino ba si title? Okay? So, parang variable ito. Nakakonect na yung view instance natin or yung application doon sa view. Okay? Pero, doon sa view, merong title na variable. Okay? Pero, sino ba yung variable? Hindi kilala ni view app o yung view application natin. Yung script. Hindi niya kilala. So, merong tinatawag na data na property si view para i-define. Okay? Para i-define, so, i-return is object of data. Okay? So, sa data, dun sa i-return yung data, so, merong title. Saan? Hello world. Okay? So, kapag sinave ko to, kilala niya na dapat si title na variable. Meron na kasi tayong variable or data na title. Okay? Na may laman na hello world. So, refresh. Let's see kung gagana siya. Ayun. So, hello world. Pakita na siya. Wala nang error. Okay?
So, lagyan natin ng basic na functionality. Sa Vue.js, meron na tawag na method. Okay. Huwag ko muna i-discuss yun mamaya, later. So, para lumaki, lagay ko lang siya sa loob ng h1. Ayan. h1. Okay? Control save. Then, expect ko, lalaki siya. And then, gagawa naman ako ng input. Okay? Sa HTML, mayroon na tawag na input. Ayan. Tapos, type niya is text. Siyempre, text lang. Tapos, may tawag na vModel. vModel, ito yung pang-bind sa input doon sa data. Okay? So, vModel, ito, title. Okay? So, kapag kinontrol save ko, merong input dyan. Okay? Or text box. Ayan. So, refreshing. Okay? Oh. So, may hello world dyan. Tignan mo, nakabind yung hello world doon sa input. Kasi yun yung initial value ng title. Okay? So, kung anong pinindot ko dito, ayan. I love you. Ayan. So, ang tawag dyan, two-way binding. Okay? Now, gawa naman tayo ng list. Okay? List lang to do up. Ay, nakakasunod pa ba? Kaya pa. Ayan. So, gawa ako ng input. Ay, sorry. List dito. Uy, alam mo ha. Ayan. List. UL. Okay? Ba't matatandaan mo pa to? Ay, tinuro ko na ba dati? Ayan. So, doon sa loob ng UL, ang ibig sabihin niya, unordered list. So, ibig sabihin, hindi siya numbered. Okay? Kasi kapag ordered list tinawag, ito yung may ascending, descending, yun, may number, ABC, gano'n. So, list, li. Ayan. So, meron na siya, tama? Now, kapag sinave ko, List. may isang list. May button dyan mamaya. Yan. Lovely. Wala pa. Wala pa tayong nilagay. Ayun, may list doon. Lagyan natin ng Lovely. 1. Sige, lovely. Save, tapos Lovely. refresh. Lalabas dito, lovely. Magawa ka pa isa. Okay, gawa pa ako. Pero ang gagawin kasi natin, iluloop natin. Okay? Magkakaroon tayo ng collection or array. Lovely 2. Ayan. Ayan. Okay? Init kahit mahangin. Ayan. Nabagal ng server. Oo, mabaga. Ayan. So, may lovely, tapos lovely 2. Pero, dapat, kung dito, gusto ko, kapag may tinotype ako dyan, tapos, may button dito, na add. Okay? So, i-add niya yung tinype natin, dapat dito. Yun yung gusto natin mangyari. Okay? Input. Okay. Doon sa input, at sa tabi niya, lagay tayo ng button. Button. Ayan. So, kung may button, tapos add, lagyan natin. Pero wala pa siyang action or functionality. Okay? Button lang na add na wala naman kahit pindutin mo yan for sure. Wala. So, refresh natin. So, habang nagko-code. Ayan. Now, lagay tayo sa data ng lalagyanan nung mga to-do natin or yung mga task. Okay, lalagyanan. So, array lang naman siya. Ibig sabihin ng array, natatandaan mo pa? Array. Collection of objects or elements. Okay?
For example, ano ba? List. Itong list. Collection of tasks. Okay? Itong mga to. Kunyari, task tong mga to. So, array, ay, sabihin natin, to-dos. Okay? So, blank array lang muna siya. Okay? Control save. Or, lagyan natin ng initial value para ma-appreciate natin. Task 1. Ayan. Task 2. Sorry. Task 2. Ayan. Control save. Okay? So, lagay tayo. Now, doon sa list, ilulup na lang natin yung ilulup natin. Meaning, i-render natin na maglulup. Okay? Natatandaan mo pa ba yung for loop? Mga ganun. So, dun sa list, ilulup natin yung to-dos. So, paano? Merong tinatawag na V4. Ayan. Tapos, task in to-dos. Okay? Mahangin Naulan na po. Ayan. So, doon sa every loop, every iteration niya, okay? So, merong task. Okay? Ito, task. Isang task to. Isang task din ito. So, niloop niya. Ito, task 1, task 2. Dapat expectation natin, task 1, task 2 yung lalabas dito. Now, doon sa i-bind natin yung task. Okay? Ito mismo, isang task kasi to. Okay? So, yung each task na yon, i-render mo siya dito. Ayan. Control save. Dapat ang expected output natin, task 1, tapos task 2. Let's see kung ano mangyayari. Ayun. So, lumabas na si task 1. Now, itong input na to, gusto ko, pag pinindot ko tong add, may dadagdag siya dito. Okay? So, punta na tayo doon. Merong tinatawag na methods, si Vue.js. Ayan. Ayan. So, nagko-contain to ng mga methods. Kunyari, add na function. Okay? So, doon sa add na function, ilagay natin. Okay. So, yung this na sinasabi, ang scope nito is yung view instance natin. So, yung view instance natin, merong title, may to-dos, and etc. So, pwede nating ma-access directly si to-dos. So, this.todos .push. Okay. So, itong array na to is array. Siya to. Itong to-dos na to. This.todos, siya ito. Okay? So, array lang siya. So, merong bawat array may function na .push. Okay? So, .push. Now, ilagay natin si tawag dito. This.title. Okay? Control save. Ayan. Maganda pa bang title yung pangalan ng input natin? Ayan. Ayan. Nanila tama. Parang gagawa mo. So, gawa tayo ng variable dito na title. Input. Sabihin na lang yung input. Tapos, blank lang muna. Okay? Oo. So, ang magiging ayan. Palitan natin ng vModel yung input natin. Which is yung input na mismo.
Pwedeng palitan ng mga pangalan, etc. So, basta mag-bind lang. Okay? Refresh natin. So, this, that, to do, title. Okay? So, para mas maganda, pwedeng directly na gamitin si this, that, input dito, pero mas okay, pinapasa. Okay? Ano input. Data. Okay. So, yung pasa dito, yung data na makukuha ni add, lagay natin dito. Ipupush natin. Okay? Ay. Ayan. So, ipupush natin yung data dito sa to-dos. Gets? Okay? Okay. So, ayan. Pero, may function na ba si ito? Itong button, wala pa. Lalagyan natin siya. Okay? So, meron na tawag na event na click sa Vue.js. Click. Tawagin mo tong, ano pangalan nung function natin? Method? Add. Tapos, tumatanggap siya ng, ano yung tinatanggap niya? Yung parameter niya dito. Data. So, yung data na yon, sino yon? Itong input. Oo. Ito yung input. Itong input natin. Okay? So, input ang pangalan niya, input din lagay natin doon sa view. So, control save, then refresh, and then natin. So, dapat mapupush siya. Ayan na siya. So, 1, 2, 3, add. Ayun. Tapos, add. Ayan. Pero gusto ko, pwede mo bang anuhin? Pag send ko, dapat maalis yung karga nito. Pwede mo bang gawin yan? So, pero, ano yung logic mo? Ano yung algorithm mo? Pagkatapos siyang i-push, i-clear mo. So, papalitan mo lang siya ng blank na string. Okay? Pwede mo bang gawin? Kaya mo? Oo. Sige nga. So, doon sa add na function, pagkatapos mong i-push, anong gagawin mo? Pwede mong directly i-access to. Ito? Oo, dito. Okay. Gamit yung this. Yan. Mag-enter. Ibaba mo dyan. Mag-enter ka dyan. Yan. Tapos, this. Whoop. Clear? Hindi. Ano yung i-access mo na Anong model ba to? Anong data? Anong data? Anong pangalan ng V model niya? Tingnan mo sa taas. Ayan. Input. So, pwede mong i-access si input agad-agad. Tapos, i-assign mo siya ng blank na string. Clear. Hindi. Ano? Blank na string. Ito. Ayan. Yan na yung code. Sige. So, pagkatapos mong i-push, anong gagawin mo kay input? Clear. I-clear mo gamit ang nag-assign ka ng blank na string. Ayan. So, control save, tapos refresh natin. Wala. Mabagal lang yung server. Ayan. So, testing mo nga. Add. Ayun. So, nag-clear na siya. Now, gusto ko i-delete naman. Ako na, alam ko na. Ako, alam mo agad Gawa ka ng bagong function na delete. Hindi yan. Ako na lang magtuturo. Ayan. Now, ang logic dito, identify mo muna kung pang ilan to. Muna. Di ba? Index 0, index 1, index 3. Kailangan mo natin makuha yung index. Okay? So, try natin. Index.
gumawa ng function na delete. Okay? Hindi pwedeng gamitin yung delete name kasi reserved word. Gamit tayo ng remove na pangalan na function name. And then gagawin niya, same lang din naman, ipasa natin si data. Okay? Data. Ayan. So, data. Tapos, gawa tayo ng variable na mag-identify ng index or container ng index. Ayan. Index na mismo. Tapos, hahanapin natin yung index nito doon sa to-dos. Okay? Nalilito ka na? Ayan. So, para hindi ka na malito, direct ko na yan. Tapos, yung to-dos, merong function na index. Hindi pa. Alamin lang natin kung anong index. Yung kung nasaan syntax 1. Yung data. Kasi pinapasa natin. Kunyari, yung isang data to, tapos papasok siya dito. And then, hanapin lang natin, ano yung index ng data na to doon sa array or to-dos. Okay? Tapos, doon tayo so, this, mali. Ayan. So, this, ba't napipindot? Okay. This, that, to-dos, merong tinatawag na splice. Hindi ko alam yung mga Ito na yung pang-delete doon sa i-delete mo na yung index na yon, yung position na yon. Ito, for example, anong index to sa array na yan? Number 1. 0. Kasi nag-umpisa lagi sa 0. So, anong index to? 1. Ito. 0. Ayun. So, 0, 1, 2, 3, and okay. So, i-splice natin yung index. Tapos, ilan ba yung i-splice na element? Isa lang. Isa lang. I mean, itong second parameter, ang ibig sabihin niya, from index na to, ilan yung tatanggalin mo? Isa lang naman. Ngayon. So, paano natin lalagay yung delete? Dito na lang sa tabi. Okay. So, doon punta tayo sa view or template. Lagay natin dito yung delete. Lagay tayo ng button. And button. Ayan. So, may button tayo dyan. Delete. Na delete. Lagay natin. Excuse me. Ayan. So, dun sa list, may task. Tapos, sa tabi niya, button na delete. Okay? So, delete. Okay, last na. Medyo, na. Ayan. So, sa delete, anong pangalan nung function na natin? Pang-delete? Remove. Galing Nakikinig Tapos, yung task na mismo, yung ilalagay natin dito. Ayun. So, ito na yung data. Tinanggap ni remove. Tapos, alamin natin kung anong index siya. Okay? Tapos, yung splice, gamit ang splice function, tatanggalin niya itong index na to. Doon sa to-dos na array. Okay? So, control save. Meron na tayong button. Ayan, refresh. Ayan. So, meron ng delete. So, pwede mo i-test, magdagdag ka muna ng maraming items. Ayan, iba rin. Magdagdag ka rin ng iba. Yun. Okay, so meron na tayong delete. Okay, so thank you for watching. Ayan, so sana may natutunan din kayo. Ayan, so she's my wife and
I am teaching her Vue.js. Okay? So thank you. Ayan. Stop.